May buhay ba sa labas ng politika ang mga politikong nawala na sa pwesto? Meron pa bang career? Sa linggong ito, umupo na ang mga nanalong kandidato ng eleksyon 2013. Pero kumusta naman ang mga politikong wala na sa pwesto? Tapos na ang termino. Supreme Court is the highest court of the land. Its decisions have far-reaching consequences in the life of our nation. Isa sa 5 senador na kakagraduate lang sa Senado, si ex-Senator Francis Kiko Pangilinan, mister ng megastar Sharon Cuneta. Dito sa mahigit 3 ektaryang farm sa Alfonso, Cavite, naabutan ng aming team si Senator Kiko. Nakabota habang nasa initan ng araw. Ang kanya raw kasing free time ngayon, iginugugol niya sa pagsasaka. Ang ampalaya, baw. Nagsimula raw ang kanyang interes sa pagtatanim nung naging chairman siya ng Committee on Agriculture sa Senado taong 2010. It's a welcome change, no? Parang kailangan mo ngayong konting pahinga muna at yung detox. Sabi ko nga ang biro ko nga mas madaling kausap yung mga halaman at yung mga hayop kaysa sa mga politiko. Sari-sari raw ang mga gulay at prutas sa farm ng ating mega senator. Sa nursery area, meron din silang pinapalagong iba't ibang klase ng herbs. Ang mga naaani ng senator, ikinontrata na raw niya sa isang kumpanya ng organic food products. Marami rin ditong hayop, mga pagala-galang manok, native na baboy, pabo o turkey, at kuneho. S'mores. Kasi yung brown po, tapos parang yung kulay ng marshmallow. Parang marshmallow yung kanya. Kaya s'mores ang tawag. Meron ding kalabaw na pinangalanan daw ng megastar na Berkey. Mukha daw siyang Berkey eh. So, ano ibig sabihin ng Berkey? Hindi ko na natanong. Basta sabi ni Mrs. At ako ang may huling salita. Yes, dear. Berkey na nga. Ang maganda sa farm ni Senator Kiko, meron itong batis na siyang pinagkukuhanan nila ng irigasyon o pandilig. Kung may isang bagay raw na natutunan ng dating senador, ang pagtatanim, hindi raw talaga biro. Hindi biro talaga. Pero ang kapalit naman ay yung psychic rewards, no? Na ikaw mismo ang nakakapagtanim, nakakapag-harvest ng sariwa at alam mong ligtas na pagkain para sa sarili mo at sa mga mahal mo sa buhay. Bibihira ang mga politikong tumitigil sa politika. Hindi ba nga't ang dalawa sa ating mga dating Pangulo tila ayaw pa ring mag-goodbye sa gobyerno? Si dating Pangulong Erap Estrada, ang bagong mayor ng Maynila. Ang dati ring Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ngayon congresswoman pa rin ng Pampanga. Kung ikukumpara sa mga nagdaang inaugurasyon, ang okasyon ngayon ay isa sa mga pinakasimple. Si Presidente Ramos ang pang-12 presidente ng Republika mula noong 1898. Ako si Fidel Valdez Ramos ay mataimtim na nanunumpa na tutuparin ko ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero ibahin nyo sa kanila si dating Pangulong Fidel V. Ramos o FVR for short. Hindi na siya muling sumabak pa sa politika, pagbaba sa pwesto noong 1998. Morning, sir. Good morning, sir. Basta ba? Bago palang presidente noon, si FVR, sa kanyang first 100 days in office, nung nasaksihan ko ng malapitan ang kanyang buhay presidente. Mula sa paggising ng madaling araw hanggang sa nakasabayan ko siyang mag-almusal.
You usually wake up at 4? 4, sir? 4:30, I do some reading, I catch up with the news. Mula sa tahanan ng mga Ramos sa Alabang, nakisakay din ako sa kanyang presidential limousine. Sa loob ng kotse, tuloy ang kanyang trabaho. Makalipas ang 15 taon mula nung natapos ang kanyang termino bilang Pangulo, kamusta na kaya si Citizen FVR ngayon? Nito lamang Miyerkules, binisita ko siya sa kanyang opisina sa Makati. Hi Jessica, how are you, my dear lady? I'm always watching you every night and you look very powerful. Akala ko beautiful. At the same time, hindi pa ako tapos eh. Ba't di kayo tumatanda? Hindi ako yun. Nakilala mo yung tatay ko. O yan, sige. You don't... Yung pa rin. Eh, you're questioning me how do I stay fit eh. Game out kayo eh. Una muna niya akong inilibot sa kanyang opisina na para bang katulad din ng kanyang mga opisina noon. Organisado, maraming anik-anik na mga memorabilia, news clippings, kasama ng Xerox copy ng kanyang pension. Naka-Xerox yung kanyang mga cheque ng pension niya. 8,000 lang po ang pension niyo a month. Is in the law. Oh, eh bakit clinip niyo naman yung sweldo ni Noy Noy? Kasi yung sweldo, iba yun. Okay. Yung salary was in the Philippine Constitution. Anong ginagawa niyo po sa pension niyo? Nakadeposit. Hindi. But it's only 8,000 pesos. Iniingkas ko ito. Oh. Kasi sa golf yan, yun ang allowance ko. Kung sa bagay, noon pa man, mahilig na talagang mangolekta si FVR ng kung ano-ano, katulad ng iba't ibang uri ng seashells na nakukuha niya sa kanyang pag-i-scuba diving. At ngayon, dahil nalilibang siya sa pag-golf, golf balls naman mula sa iba't ibang golf courses sa buong mundo ang kanyang iniipon. O sino yung pinakasikat na nakalaro nyo na? Si Tiger Woods. Mahirap paniwalaan na 85 anyos na si FVR, 85 years old, malakas pa rin at wala raw sakit. Ang kanya raw sikreto, tamang pagkain. Sakali, nagpalagay ko dyan ng mga tira-tira ng pinakbet. Haluan mo ng honey, it will come out very sweet again. Bukod dito, pag-e-ehersisyo. Katunayan, hinamon niya ang aming mga cameramen sa walang patumanggang push-up at sit-up. So, kasi yung mga cameraman namin, push upin ni FVR. So, ako muna magka-camera. Patay. Sige, go. Napasubo kayo, ha? Sampu pa. Yay! Hindi pa tayo tapos. Wala na yung mga cameramen. Ganito ha. 1, 2, 3. Medaya po sa doon. 6, 7. Nagdaya ka na konti. How many push-ups po kaya nyo, sir? Kanina na-video ninyo 30. 30, yeah. Pero I'm still good for 20 more, I think. Wow. But the other guys, they flopped already. Wala na, hindi na ho nila kaya. Nawa na ako sa kanila eh. What they don't know, di ba ho iisa lang kidney nyo? 63 years ago, tinanggal na yung right kidney. Pero sabi ng doktor sa akin noon although hindi ako naniniwala sa kanya, sabi niya, you only need one. It's like a good airplane. It can fly on one engine, not two. Two may be good, but the extra one is not necessary. Ano hong sikreto dun sa mga nagtatanong? I'm sure gusto nilang malaman. Ano yung number 1 na health secret ni President una-una, Ramos? dahil sa ako'y matagal na naging sundalo. Umpisa sa buhay ng kadete. 42 years in public service, most of which was in the military, except for the 6 years
in the presidency. May isang bagay pa na tila hindi pa rin nawawala sa kanya, ang kanyang sense of humor. Tandang-tanda ko nung ako'y nagko-cover pa ng militar sa aming mga biyahe, pati gulong ng eroplano, nagagawa niyang pagpustahan. Dahil meron pa akong hindi nabanggit sa'yo. Ano po? I also go to the beauty parlor for my hair. Once every 2 weeks, okay? Mukhang relax na siya ngayon. Ibang-iba sa disciplinarian na kinalakhan ng kanyang mga anak. Eh, your girls, di ba, nagrereklamo yung mga daughters niyo noon eh. Nako, kasi meron silang Saturday morning inspection. After a while, nagprotesta na yan. We are civilians, we are not soldiers. Papa, we refuse. Okay, so. How are you as a lolo? Stricto rin? Parang general din? Matindi ako, matindi. Pinagpupush up nyo rin mga apo nyo? Hindi, tinesting ko na yan, hindi na kaya eh. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, ang ilang mapapait na kabanata sa kanyang buhay. Katulad ng pagpanaw ng kanyang anak, ang dating singer at artist na si Joe Ramos. Ano pong sikreto? Kasi you went through a lot of problems din po sa buhay. You lost a daughter. Paano nyo ho dinadala ang mga problema? Plan for the worst case. Sa mga sundalo, assume the worst scenario will happen. But you missed her. You miss her. Of course. No. Bagamat retired na si FVR, araw-araw pa rin pumapasok sa opisina na parang ordinaryong empleyado. Tsura nga ako ng opisina nyo, parang hindi kayo retired. You still have a lot of work. Yung desk nyo, punong-puno ng mga papeles. Retired, but not yet tired. X, but not yet excess. X, but not yet expired. Oh. X, but maybe now X rated. Anyone with that kind of job in his lifetime deserves a relaxing retirement, hindi ho ba? Retirement from public service or private occupations does not end your service to God, country, and people. And I can touch base, maybe on a first-name basis, with many of the retired but not yet tired leaders of here in our region of Asia and the Pacific. Hanggang ngayon, kabarkada natin. Kung kailangan, kahit na hindi hinihingi sa akin, nagbibigay ako ng unsolicited advice. Kahit po sa gobyerno natin, kahit kay Pangulong Noynoy Aquino? Take it or leave it yung akin. Pinapakinggan ho ba nila kayo? Ewan ko ba? Siguro nakikinig sila pero hindi naman sinusunod. Okay na lang yun sa akin. You're 85 but you feel you can do so much more. Tama ho ba? It is not that I can do so much more. It is that I have not yet done enough. May buhay sa labas ng politika. Para sa mga minsay naluklok sa pwesto, hindi kailangang tumigil ang ikot ng mundo dahil lang wala na sila sa kapangyarihan. May minsan po may nagsabi, old soldiers never die, they just fade away. Old soldiers never die, neither do they fade away. They just dye their hair.